Alakusyo, ikalawang linggo sa kanluwang panahon. Tema, Maria at ang mistikal na katawan. 8 ng Pebrero, 2026. Ang ledyonaryo at ang mistikal na katawan ni Kristo. Kabanata 9 bilang 2, Maria at ang mistikal na katawan. By Brother Don Kang Tim. Bilang mga ledyonaryo tayo tinatawag na yakapin ng kababaang loob na sumunod sa halimbawa ng ating Reyna, Inang Maria, habang marami tao ang naghahangad ng katanyagan at pagkilala para sa kanilang mga pagsisikap. Malagang huwag tayong malulong sa ganitong kaisipan, sa halip, maging tahimik na manggagawa tayo lagi nakatuon sa kanyang anak, si Jesus. Tungkol sa alakusyo, Kabanata 9 bilang 2, Maria at ang mistikal na katawan. Kinikilala natin si Maria bilang ina ng mistikal na katawan na pinag-isang may Jesus bilang kanyang ulo. Pinapalago at pinapalakas niya ang paglago, pagkakaisa at buhay sa loob ng simbahan. Bilang mga ledyonaryo, dapat tayo makipagtulungan sa kanya, paglilingkod kay Kristo sa kapwa at tinatanggap ang kanyang pag-inang pag-aalaga sa bawat kaluluwa. Ang layunin ni Maria ay isilang at ihatid ang buong Kristo, ang ulo at lahat ng mga miyembro nito. Tulad ng leeg na nag-uugnay sa ulo't katawan, si Maria ang nag-uugnay kay Jesus sa simbahan na tumutulong upang dalhin ang kanyang buhay sa atin. Mag-focus tayo sa ating papel bilang mga ledyonaryo. Bilang mga ledyonaryo, mayroon tayong kamanghang pagkakataon na ipakita ang pangangalaga ni Maria sa mistikal na katawan. Tratuhin ang bawat isa ng may pagmamahal at dignidad na nararapat sa bawat miyembro ni Kristo. Mahalaga para sa atin na yakapin ang pagkakaisa at misyon ang gawaing ating ginagawa sa Legion. Kasama si Maria, isang magandang pagpapakita ng doktrinang ito na naglalayong ipamahagi ang biyaya sa sangkatauhan at kumilos bilang kanyang mga kasangkapan ng pagmamahal. Ang ating espiritual na pag-unawa sa ideya ng mistikal na katawan ay sentro ng ating misyon sa Legion. Ibig sabihin, ang ating paglilingkod ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng gawaing panlipunan. Ito'y tungkol sa pakikilahok sa espiritual ng may pagmamahal at bisa. Ang patuloy na paggabay ng Inang Maria at ang mga ginagawa niya para kay Jesus noong nandito siya. Pagkapakain, pagpapaalaga at pagmamahal sa kanya ay parehong kahangahangang mga bagay na patuloy niyang ginagawa para sa bawat miyembro ng kanyang mystical na katawan ngayon. Ang puso ng katawan tulad ng walang katawan, ang makabuhay ng walang puso ang simbahan. Ang mistikal na katawan ay talaga nangangailangan kay Maria upang umunlad. Madalas siyang tinatawag na puso ng mistikal na katawan na nagpapalaganap na nagbibigay buhay ng pag-ibig ni Kristo sa bawat miyembro. Pagtutulungan, hindi nag-iisang tulong bilang mga ledyonaryo. Hindi lang namin sinasama si Maria upang tumulong, sa halip siya mismo ang nag-aanyaya sa amin na makiisa sa kanyang maganda at makabuluhang gawain. Ano man ang aming gawain sa paglilingkod, mahalaga na makipag-ugnayan kami sa kanya. Layunin upang maging tunay na makahulugan ang aming mga pagsisikap. Ang koneksyon sa pagitan ni Maria at ang mistikal na katawan sa ikalimang linggo ng kaluluwang panahon ay lubos na nakapagbibigay inspirasyon. Si Maria, ang ina ng simbahan, ay sumasagisag sa pagkakaisa at pagpapatuloy ng ating panampalatayang Kristiyano. Ang kanyang tungkulin sa mistikal na katawan ay nakakatuon sa pag-aalaga at paggabay na nagliliwanag ng daan para sa lahat ng miyembro ng simbahan. Ang banal na koneksyon na ito ay binibigyan diin sa iba't ibang relihiyosong teksto at aral na nagpapaalala sa atin ng mahalagang kahalagahan ni Maria sa ating espiritual na paglalakbay. Ang pagdurusa ay nagiging higit pa sa isang simpleng hamon at nagiging isang mahalagang agos ng dugo ni Kristo na dumadaloy sa katawan ng mga mananampalataya. Sa pamamagitan ni Maria, nakikita ng mga ledyonaryo ang pagdurusa bilang isang pagkakataon upang higit na maging katulad kay Kristo. Tinatanggap ang kanyang kalawalatian sa sakripisyo. Ang ating tagapagtatag, si Frank Dub, ay nagbibigay inspirasyon sa atin na kilalanin na ang pangunahing tungkulin ng isang ledyonaryo ay tuparin kung ano ang kulang sa misyon ng ating Panginoon na nagdadala ng liwanag, pag-asa at buhay sa kapwang miyembro ng katawan sa pagkakaisa kay Inang Maria. Para sa panghumunimong talakayin,
Paano hinahamon ng kababaang loob ang paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa tagumpay at kaligayahan? Bilang mga ledyonaryo, paano mo naunawaan ang pagkakaisang misyon? Kailangan ko bang isabuhay pa ito ng higit pa sa aking pang-araw-araw na buhay? Ikalawa, tiwala ba ako na sa pagsunod kay Inang Maria na nagagabay sa aking landas ni Jesus ay nagdudulot ng tunay na pagmamantagalang kaligayahan o hinahanap ko ang kasiyahan sa pamamagitan ng makalupang sukatan?